Magandang araw mga banaderos. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddlers sa balat ng YouTube Post D at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balon ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas. Mga tanga, walang utak, mga gunggong at mga utak galunggong, mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhay, hindot, palamunin, sintu-sintu, baliw, mga abnoy, sabog, batak, mga adik, pusyat, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, maligno, masasamang espiritu, mambubudol, sinungaling, manguumit, mandurukot, mandurugas, magnanakaw, kawatan na pamilyang mga Marcos, mga kampo ng demonyo, Satanas, impaktita, impakta, Judas, Barabas. Kamusta naman ang buhay-buhay mga boss? Ano na? Oh. Anong sabi ni Inday Sara? Anong sabi ni Inday Sara, ha? Oh, sige, pasok. Tayo maging mapagmatyan, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2028. Just keep praying, ma'am. Kaya, yes ma'am, yun ang una, kasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo makilahok, makialam, umuna sa ginagawa ng administrasyon. Vice President Inday Sara Duterte, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Vietnam. I'm okay, walang problema. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala naman siyang problema. We had productive discussion about politics. So ang gusto lang, ang naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am, wala pa nag 3 o'clock. 1:30, 2:30. Masama na sa mali ay? 2:44 pa, ma'am. Sorry, may oras. 2:44 pa, ma'am. 2:44, so 15 minutes early. Wala. Mga 20. Walang kabantay. Walang kabantay. Okay. But everything is okay naman so far, ma'am. Hindi tingali to, no? Wala ka, VP. Actually, nag-chismis mag-good minute here, di ka ganina. Tapos, sulti na ang security na I have to go down, I have to go. And then PRD requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Basta na siya lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talagang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face-to-face na, ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed. No? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag mayroong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa ating mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time. Gigil na gigil si Auntie Claire dito. Mamaya pa-play natin yun. Oo, dito sa mga statement ni Inday Sara nito, sumabog na naman ang budhi niya. Oo, ni Impacta. Saklap.
VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? From sauna to beauty and wellness. Akit ulit. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilang kanan yung atake sa iyo? Maganda pa rin yung tanong na ito eh. Kahit na malayo dun sa topic. Oo nga naman, no? Mantakin mo ha. Nagkampi-kampi ang mga terorista, media, vlogger, troll army, administrasyon, congressman, mga senador. Para lang pabagsakin ka, papangitin ang pangalan mo, pero paganda ka ng paganda. Ang saklap nito, no? Yung nakikita mo si Luistro, lumalabas na yung kapangitan niya sa sobrang paninira kay Inday Sara. Si Leila de Lima lalo nang nakukulubot. Sila Kapunan na parang mayroon ng mga Alzheimer's. At itong si Jokno na ang lakas ng konsumo sa toothpaste. Ang saswangit ng mga mukha, ang papangit. Tapos ito si Inday Sara, paganda ng paganda. So magandang tanong, anong ginagawa mo, Inday, para hindi ka maapektuhan ng mga kademonyohan ng mga ito? O anong beauty secret mo? Baka sakali makuha naman neto makuha netong si Luistro at hindi siya magmukhang mukhang hampas lupa. O kasi si Risa Ontiveros sabi nila sa Senate daw, meron daw yan beautician na sunod ng sunod sa kanya. Kahit saan daw siya magpunta, kahit magsi-CR lang daw, magmi-makeup yan. Oy, Kapitayo Boss, maraming salamat sa iyo dyan sa Japan. Pero ito si Inday, walang mang sabi ko nga sa inyo, kita may tsura nyo, lang, kalmado lang, kahit pollution lang ang nyo. Yung maduming hangin lang yung kanyang makeup, ang ganda niya pa rin. Saan ka naman, di ba? It be personal or political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Actually, ma'am. Mas grabe. Yes. Wala naman kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi nagkakaedad, di ba? Mahirap na pag 38 na lang, tapos namumukha kang 68. Bakit si De Lima? Oo, si De Lima senior citizen na yun, pero mukhang kukunin na ng mga kamag-anak niya sa impyerno. Guilty, mapagkaan na. Wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Naman yung 68 tas mukhang bangkay. Sino yan? Si Bongbong ba yan? Sino yung 68 na mukhang bangkay na tinutukoy dito ni Inday? Puta, kaya galit na galit si Claire Castro sa'yo. Inday, ang lakas mo mang asar eh. Sino yung 68 na mukhang bangkay? Si Bongbong ba yun? Oo, ilagay nyo nga dyan kasi hindi ako sure sa mga edad ng mga hayop na yan. Gusto ko huminto na yung mga birthday nila eh. Gusto ko matapos na huling birthday na nila eh para matapos ang paghihirap ng Pilipinas. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Pakilagay nga dyan. Bilis. Wala naman nagbago sa akin. Si Bangag, si FL din. Grabe naman kayo. Maganda naman si First Lady. Sa mundo ng mga swangit, pag nilagay mo si First Lady, siya pinakamaganda ron. Before 2022, pareho lang yun. Yun lang na meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga Sunblock, ma'am. meron ng mga yung sinusulat ng dermatologist na skincare. Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Na, alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa rin. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes, oo. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC, and this is a free Duterte Now rally, and we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Yeah, sabi ko para lang malabas namin yung galit namin at marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto niyo. But I warned him that it will not help this case and he said no, kung ano yung gusto niyo. And you, ma'am, as our hope
the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? On that note din, I am truly blessed kasi simula noong 2016 hanggang 2019, midterm elections ng presidency ni PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, oh, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan, yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs and projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun ang ginagawa namin. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo pong suporta namin sa 2028. Duterte! Dapat tayo maging mapagmatyan, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2028. Just keep praying, ma'am. Kaya, yes ma'am, yung una, kasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo ilahok, ikialam, umuna sa ginagawa ng administration. Maraming salamat. Question ka? No question. Last year sana po yung PBBM, nabanggit po niya yung mahiya naman kanya. And then according to him, he's the na-expose about corruption, especially po sa flood control scheme. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon, yung mga nakaraan, ang may nagawa po dito. Siya lang daw po ang may mga napakulong and then may na-pros na asset. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya, yun yung impeachable offense doon. Na pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung net mo, hindi na siya yung lumabas na baka. At kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang kulong eh na walang nakulong ng mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. And ma'am, kanina sa zona po niya, nabanggit po niya na malapit na daw, or kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang mas-serve na po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang makulong bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect. Wala na tayo i-expect dyan kay Bongbong. Kaya nga hindi na nanood si Inday. Kasi lahat naman ang sasabihin niya dyan, puro kasinungalingan. Pero Inday, nanood kami. Ano ka ba? Kailangan namin manood. Kasi pag di na kami nanood, wala kaming pagtatawanan. Tulong niya, dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong, balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Yes. Diba? O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang, hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Wala siyang, hindi na tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan eh. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba? Hindi. May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Hindi. Wala. So bakit pa kayo naniniwala? Correct. Hindi na tayo. VP Inday, maraming salamat. Diba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili
mabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang